Ang Nanay Kong Ninja. Kwento ni Patrick Opeña at ginuhit ni John Albert A. Rico mula sa Veco Books. Tunog pa lamang ng motorsiklo ni nanay ay alam kong siya na ang dumarating. Dali-dali akong tumatakbo para salubungin si nanay. "Arjan, ang sarap naman ng yakap ng anak ko," sabi ni nanay. Parang ninja kasi si nanay. Balot na balot din ang ulo at katawan ni nanay. Mabilis ang kilos ni nanay, araw-araw gamit ang motor niya sa pagtatrabaho. Nagde-deliver kasi si nanay ng kung ano-ano. Aalis naman siya. "Ingat, nanay!" Pakaway-kaway ako habang si nanay ay paalis. "Anong oras kaya uuwi si nanay?" Sa mga mata pa lamang alam kong si nanay. Ang karap ko kahit may balot ang ulo niya. Iyan ang nanay kong ninja. Balot na balot pati ang mga kamay at braso. Excited na ako tuwing umuwi si nanay. Ako naman kaya ang ikukwento sa akin ni nanay. Si Lola ang kasama ko habang nagtratrabaho si nanay. "Arjan, tulungan mo nga akong umigib sa paso," sabi ni Lola. Maliit na timba lamang ang kaya kong buhatin. Nagwalis-walis na rin ako para mabilis matapos si Lola sa paglilinis. Saan na kaya si nanay? Marami sigurong dadalhin sa kanyang mga customers. Maghihintay ulit ako sa may bintana. Hihintayin ko si nanay sa pag-uwi niya. Bago lamang sa trabaho si nanay. May mga mabibigat na mga gamit at mayroon ding mga maliliit at magagaan. Gusto ko ngang sanang sumama kapag umalis si nanay. Pero sabi ni nanay, hindi raw ako pwede sumama. Ilan naman kaya ng deliver ni nanay? 1, 2, 3, 4, 5 o mas marami pa? Hihintayin ko ulit si nanay sa may pintuan. Pero bakit hindi pa nakakauwi si nanay? "Lola, gabi na. Bakit wala pa rin si nanay?" "Hintayin mo lamang ang nanay mo," sagot ni Lola. Ganun ko ba talaga ang mga ninja? Bakit parang buong araw nang wala si nanay? Namimiss ko na rin katabi si nanay sa higaan. Kaya si Lola ang katabi ko ng ilang gabi. Hindi rin ako makatulog kasi sanay akong may kausap sa gabi. Lagi kasing maagang natutulog si Lola. Anong oras kaya babalik si nanay? "Lola, ipagdasal natin si nanay bago tayo matulog." Tinabihan ka agad ako ni Lola para magdasal. "O Diyos, ingatan niyo si nanay sa trabaho niya. Sana po makauwi si nanay ng ligtas. Gusto ko nang makita si nanay. Miss na miss ko na siya." Natulog na kami ni Lola kahit wala pa si nanay. Pagising ko, hinanap ko agad si nanay. "Lola, wala pa rin si nanay." "Apo, maagang umalis ang nanay mo," sabi ni Lola. Naglaro na lang kami ni Lola habang naghihintay kay nanay. Natulog na rin muna kami ni Lola. Lagi kasi akong pinapatulog tuwing hapon para mabilis daw akong lumaki.
Nagising akong narinig ko ang tunog ng motor ni nanay sa labas. Lola, nandiyan na si nanay! Tinanggal na ni nanay ang lahat ng balot niya sa katawan. Bukas ulit magiging ninja si nanay. Dumiretso agad si nanay sa kusina. Bit-bit ang binili sa palengke. Magluluto ako ng sinigang, Arjan, pangiti sabi ni nanay. Yehey! Paborito ko yan! Tinulungan ko si nanay para mabilis siyang makatapos sa pagluluto. Nanay, parang umiitim ka. Oo anak, mainit kasi kapag bumabiyahe. Pero kaya ko naman, sagot ni nanay. Lagi niya akong kinikiliti sa higaan. May mga kwento ring nakakatawa. Minsan naman, mga kwentong nakakatakot. Hindi ako madaling makatulog kapag hindi ko katabi si nanay. Masarap kasing yumakap ang nanay ko. Walang pasok si nanay ngayon! Gala rito, gala ron. Hindi muna magde-deliver dahil kami naman ang aalis. Hindi muna magiging ninja si nanay. Super nanay muna ang makakasama ko sa buong araw. Yan, nagtatapos ang aking kwento.